Hello guys, welcome po. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. So ayusin ko lang ha. Ayan. So be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So ngayon titingnan natin yung energy ng person mo. Ayan, start na tayo ha. Excuse po. Give it a message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? So, meron ka ditong 5 of Wands. The Magician reverse. 7 of Swords upright. 4 of Swords upright. Knight of Cups reverse. And then, itong si Page of Pentacles reverse. The Fool. Temperance reverse. 7 of Wands reverse. Queen of Cups upright. 3 of Cups upright. The Hierophant reverse. So, meron kang 8 of Pentacles reverse. So, dito ha, meron ako nakikitang Aries, Leo, Sagittarius, ano? Meron din ditong Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ding Taurus, Capricorn, and Virgo. So, halos lahat, ano? So, tingnan natin, ano ba yung energy ng person mo ngayon? Give it a message. Ayan. So, dito, lumabas si 5 of Wands, reverse, the Magician, reverse, ano. Kumbaga, meron ditong tao or meron kang person dito, yung bang tipo na ayaw niya ng gulo, sa madaling salita. Ayaw niya ng conflict, ayaw niya ng away sa'yo. Posible, gusto na ng tao na to na umiwas sa mga argumento or sa mga gulo. Gusto na ng tao na to na tapusin yung tension sa pag-itan ninyo. So, lumalabas dito, no, maaring may time na para bang kulang to sa confident, lalo-lalo na sa kanyang sarili. So, lumalabas din dito na hindi niya kasi alam kung paano yung ipakita yung tunay niyang nararamdaman dito. Maaari ring meron siyang kalituhan or pwede ring hindi nagiging diretso, okay, siya sa kanyang mga gustong mangyari, okay? So, dito, no, 7 of Swords, 4 of Swords, at itong si Knight of Cups reverse. So, nakikitaan ko dito, no, kumbaga dito sa 7 of Swords, para tong panlilin lang or pwede rin sabihin na meron siyang mga tinatago sa kanyang sarili or meron siyang mga yung kanyang iniisip ay talagang tinatago niya, hindi niya sinasabi, lahat-lahat, okay? Yung mga saloobin niya, ganon. So, para bang mas pinipili na lamang ng tao na to na maging pribado siya ngayon, okay? So, dito, no, para bang kailangan nito magpahinga. Para bang yung bang tipo na kailangan niya ng pahinga at panahon para mag-isip. So, dito lumalabas din ha, hindi siya masyadong kumikilos sa ngayon. Ito lang yung nakikita ko. Or pwede ring ramdam mo naman yun sa person mo, no? Kumbaga dito sa Knight of Cups reverse, ito yung klase ng tao na nahihirapan kasi siyang ipahayag yung kanyang emosyon. So, ibig sabihin, posible itong tao na to, meron siyang mga pinagdadaanan. May time na meron siyang yung bang tipo na emotional siya,
Meron siyang minsan mataas yung emosyon niya, minsan mababa, gano'n. So, nakikitaan ko dito meron siyang mga pinagdadaanan, eh. Puwedeng pagsubok sa buhay or problema sa buhay. Kumbaga individual or sabihin natin na pansarili, meron siyang mga pinagdadaanan, ano. Kaya lang dito 'no, nakikitaan ko lang dito, kulang 'to sa focus. Para bang kulang 'to sa focus or puwedeng may mga plano 'to na hindi niya ba naituloy, okey? Puwedeng sa'yo, hindi niya naituloy yung mga plano niya before sa'yo. Ito na yung nakikita ko sa Page of Pentacles ano, para bang nabitin or puwede ring kinulang, gano'n. So, lumalabas din ano, pero kung tutuusin ano, gusto ng tao na 'to ng bagong simula sa The Fool. Kaya lang, may kaya lang, eh. Para bang yung bang tipong sinusubok 'to. Okay, para bang gusto niyang tumalon sa'yo or gusto niyang, tumungo sa'yo 'no, gusto ka niyang puntahan pero may pumipigil kung makikita mo yung aso, pinipigilan niya, okay. So, nakikitaan ko dito gusto niya ng tao na 'to ng bagong simula, pero may pumipigil. Gusto niya sumubok ng panibagong direksyon, pero may pumipigil. Gano'n yung eksena, ha. Ayun. So, nakikitaan ko rin dito hindi siya balanse dito. Hindi siya balanse sa kanyang emosyon. Or puwede rin sa sitwasyon niya 'no, para bang merong kulang. May impatient or puwede ring hirap siyang mag-adjust, gano'n yung energy ng person mo. May time na gano'n, okay. So, lumalabas din dito sa lumabas 7 of Wands, ayan, naduling na. 7 of Wands reverse. Para ba 'tong ano, yung klase na pagod na siyang lumaban, alam mo yon? Para bang, "Suko na ako." Gano'n yung energy niya, "Suko na ako, napapagod na akong ipaglaban 'to." Na yung bang tipong napapagod na akong ipagtanggol yung sarili ko, gano'n. Mas gusto na lang na niyang bumitaw sa mga ilang bagay, okay. Para bang gusto niya ng pakawalan, gusto niya ng maging malaya sa kanyang mga nararamdaman. So, lumalabas din dito 'no, kasi itong si Queen of Cups, masasabi dito na mayroon siyang malasakit, eh. Andun yung emosyon pa din, hindi yun nawala. Para bang pinapakinggan pa rin ng tao na 'to yung kanyang saloobin, yung kanyang kutob, yung intuition niya about sa'yo. Tingin ng taong ito, ikaw may malasakit pa rin sa kanya kahit papaano. Hindi mo lang ipinapakita. Okay? Pero tingin ng tao na 'to sa'yo, ikaw yung klase ng tao na mapagmahal or meron kang, yung bang tipo na ano, mabait, gano'n. Pero dito kung makikita mo, meron kang gano'ng katangian 'no, pero para bang napagod ka na rin, alam mo 'yun? Para bang pinakikita mo na lang sa itsura mo na wala kang emosyon, pero sa loob-loob, meron pa din. Ito lang yung nakikita ko sa'yo, ha. Okay, ayan tiningnan ko lang ng malapitan. So dito 'no, 3 of Cups and the Hierophant reverse. Posible ano, yung iba sa inyo nakikipag-ano ka, socialize or puwede rin nakikipagkita ka na sa mga kaibigan mo or naghahanap ka ng saya at suporta sa mga friends, family, or puwede rin siya yung naghahanap ng suporta, gano'n. Excuse me po. So, nakikitaan ko lang din dito 'no, para bang willing na siya na lumabas muli, gano'n. Makipagsaya muli, gano'n. Ito rin nakikita ko dito sa 3 of Cups, para bang gusto niya ng makihalubilo muli, ayaw niya ng magmukmok, ayaw niya ng mag-isa, gusto niya alam mo yun, magpakasaya, gano'n. Gano'n yung energy ng taong ito. Kung sino man 'to 'no, puwedeng ikaw, puwedeng siya. So, comment ka kung may time na gano'n kang mag-isip ano, para bang ayoko na magmukmok, gusto ko ng maging masaya. Okay, enjoy ko na yung aking buhay, ayoko ng manatili sa ganitong sitwasyon, okay. So, comment ka.
So, dito no sa Hierophant reverse. Ay, sorry ha. Naduling na naman ang tingin ko. The Hierophant reverse. Para bang gusto niya nang gawin yung mga bagay. Parang gusto niya na, di ba sinabi ko nga dito sa Three of Cups, gusto niya nang maghalubilo, gusto niya nang pakasaya. Dito sa The Hierophants, gusto niya nang gawin yung mga bagay na hindi niya nagawa before. Okay? Para bang ayaw niya nang maipit sa mga nakasanayan niyang nakaraan. Gusto niya ng new experience, gusto niyang mag-try ng bago, ganon. Ayaw niya na magmukmok, ayaw niya na mag-isa. So, yung mga hindi niya ginagawa before, gagawin niya na. Ganon. Or pwede rin ikaw to, energy mo to. Yung para bang ayaw mo nang manatili sa kalungkutan, ganon. So, dito, no, sa Eight of Pentacles reverse, alam mo, yung para bang may time na itong taong ito, kung sino man to, no, para ba siyang nawala ng motivasyon or motivation, nawala siya ng motivation or sabihin natin na hindi na bigyan ng sapat yung effort, yung isang mahalagang bagay, okay? Kumbaga dito, no, dumating sa point na umiwas siya sa mga pabigla-biglang desisyon, sa pagiging padalas-dalas na aksyon. So, maaaring nahihirapan siya ngayon magdesisyon, pero ito yung naghihikayat sa kanya na kailangan niyang maging maingat sa kanyang hakbang na gagawin. Okay? Meron siyang ganong energy. Para bang ngayon na pag-iisip-isip niya, ay mali yung pabigla-bigla. Dapat hindi muna ako magmadali. Dapat pag-isipan ko muna yung mga susunod kong hakbang. So, ganun na siya ngayon, nag-iisip na. Okay? Kung before, siya yung klase ng tao na diga ng diga, go ng go, kahit hindi alam yung mangyayari. So, ngayon, pinag-iisipan na ng tao na to yung aksyon na gagawin niya. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, may energy siya dito ng pagbibigay at pagtanggap. Okay? So, pwedeng tinuruan din to ng ganun, Pwedeng before, ikaw lang yung bigay ng bigay or pwede rin, siya lang yung tumatanggap ng tumatanggap. So, ngayon, para bang tinuturuan itong tao na to, kailangan maging balanse yung give and take. Hindi laging receive lang receive. Okay? Para bang tinuruan siya na, hoy, hindi ikaw dapat lagi na tanggap lang ng tanggap. Kailangan mo ding mag-effort. Okay? Ito yung energy dito. Hindi mo kailangan na ikaw lang ang mag-receive na mag-receive. Kailangan mo ding kumilos. Parang ganun yung energy dito. Para bang ngayon niya nare-realize na, mali pala yung ginawa ko. Dapat pala sa isang connection, kailangan ko din mag-effort. Okay? So, tinuturuan siya ng ganon. So, posible para bang natuto to, para bang ngayon niya naiisip na, ay, dapat pala nag-i akong patas. Ayun. At dapat pala nagkaroon kami ng balance sa isang connection dito, okay? Or sa isang relasyon ninyo dito. Para bang ngayon niya na-realize na, mali pala yung mga nagawa ko. Ganun pala kung gusto ko ng matatag na connection. Kailangan merong give and take. Hindi palagi ako yung receive ng receive. Kailangan ko din mag-effort. Okay? So, ganun parang tinuruan siya ng ganun. So, dito, nakikitaan ko din dito, meron ditong unti-unting lumilinaw yung isip. Para ba nagkakaroon ng clarity, kaliwanagan. Kasi dito, nalalaman niya na dito na kailangan ko din mag-effort. Ganun yung energy niya, So, dito, pumapasok na nagkakaroon siya ng kaliwanagan na may mali sa mga ginawa niya or may mali sa mga action niya before or may mali sa connection na involved sa kanya. Okay? Kasi dito niya nauunawaan na kailangan ng give and take kung gustong maging matibay yung connection. Okay? Kung ito man yung nagbigay sa iyo before, ngayon niya nare-realize na, dapat pala hindi laging akong bigay ng bigay. Dapat mag-effort ka din. Okay? Parang ganun. Okay? Kung sino man yung hindi naging patas sa inyo, Meron lang ako nakikitang tao na nagkakaroon ng clarity, nagkakaroon ng realization. Kumbaga, itong tao na to na, alam mo yun, yung tipo na ngayon niya naiintindihan na dapat naging siyang patas or dapat hinarap niya, okay, itong mga
problema dito, okay? Para nang sa gano'n maiwasan pa. Kasi puwedeng mas lalong hindi kayo naging balance before, eh, kasi dun yung kulang, yung give and take ano? Meron lang mas lamang yung isa, puwedeng siya lang yung nag-receive, yung isa naman ay effort na effort para bang alam mo yun, para bang nasaid yung energy nung isa, okay? So, ito na yung nakikita ko ha, yung isa dito lang yung masyadong dihado, okay, sa connection na 'to. Kumbaga dito 'no, sa kabuuang energy, nakikitaan ko dito na merong napagod, eh. Alam mo yun? So, napagod yung isa. Ngayon, sa pagkapagod ano, meron din akong nakikita dito na maraming, iniisip 'no, may mga bagay siyang hindi pa ganap na sinabi sa'yo, okey? At ngayon niya nauunawaan na dapat kailangan muna niyang ayusin yung kanyang sarili bago siya kumilos. Kasi dito nare-realize niya na kung ano yung mali niya. So ngayon, naiisip na ng taong ito na, kailangan meron akong baguhin sa sarili ko. Kung papasok muli ako sa panibagong koneksyon or kung kumbaga nagkakaroon 'to ng realization na kung papasok muli siya sa'yo, kailangan okay na siya, ayos na siya. Gano'n ba? Gano'n yung nakikita ko dito 'no, para bang gano'n yung indikasyon niya na pagnanais na magkaroon ng bagong simula. Na kung saan kailangan niyang maging malinaw sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga intention sa'yo, okay? So, at least ano, nagkakaroon ng realization, ayan. So, hindi halos lahat ano makaka-resonate. So, ito yung interpretasyon lamang sa card ha. So, comment ka kung pakiramdam mo ay para sa'yo 'to, okay? Ayun. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.